Ano ang pagkakaiba ng officer at enlisted personnel sa military? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit may officers at enlisted personnel sa military. At ano-ano ang mga mahahalagang papel na ginagampanan ng bawat isa. Alamin dito sa The Taglish Explainer. Topic na ito ay mula kay Raichu96. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Baguio. Isipin mo ang military parang isang malaking kumpanya. Kung lahat CEO, sino magtitimpla ng kape? Kung lahat manager, sino ang gagawa ng aktwal na trabaho? Ayun, puro meeting na walang output. Ganito kasi yan, ang officers ang mga leaders at decision makers. Sila ang nagpaplan, parang utak ng katawan. Sila ang nagsasabi kung saan pupunta ang unit, anong strategy ang gagamitin, at paano mananalo sa laban. Sila yung tipo ng tao na mahilig sa PowerPoint. Pero ang slides, buhay ng tao ang nakasalalay. Samantalang ang enlisted personnel naman ang doers. Sila ang gumagawa ng aktwal na misyon, parang kamay at paa ng katawan. Sila ang nag-ooperate ng equipment, sumusunod sa orders, at gumagawa ng mga critical na gawain sa field. Parang sa bahay lang yan. Ang officer, parang nanay, maglinis kayo ng bahay. Ang enlisted, kayo, opo, pero 30 minuto nakascroll muna sa TikTok. Pero sa military, walang wait lang po. Kapag may utos, gagalaw ka agad, walang buffering. Ngayon, bakit kailangan pa silang paghiwalayin? Simple lang, specialization at organization. Ang pagiging officer kadalasan nangangailangan ng mas mataas na level ng education at training sa leadership. Karaniwan sa kanila ang mga graduate ng mga military academy o officer candidate school. Sila yung tinuturuan kung paano mag-isip strategically, parang chess player. Hindi lang basta galaw, kundi iniisip ang 5 moves ahead. Ang enlisted naman, highly trained din, pero mas focused sa technical at operational skills. Sila yung eksperto sa paggamit ng kagamitan, sa execution ng mission, at sa paggawa ng trabaho ng tama at mabilis. Parang basketball team, ang officer, parang coach. Ganito ang play, ang enlisted, mga players. Sila ang tumatakbo, tumatalon at nagsishoot. Kung puro coach, walang maglalaro. Kung puro players, walang strategy. Ending, talunan! May isa pang dahilan, chain of command. Ito yung malinaw na hierarchy kung sino ang boss, sino ang susunod, at sino ang magbibigay ng utos. Bakit importante yan? Kasi sa gitna ng gulo, lalo na sa gera, hindi pwedeng sabay-sabay nagsisigawan. Uy, dito tayo. Hindi doon. Wait lang, mag-Google Maps muna ako. Hindi pwede yan. Kailangan malinaw kung sino ang susundan para mabilis ang desisyon at aksyon. At eto pa, hindi ibig sabihin na mas magaling ang officer kaysa enlisted. Magkaiba lang sila ng role. Actually, maraming officers ang nagsimula bilang enlisted. Parang career progression din yan. From gumagawa ng trabaho to nagdidikta ng direksyon ng trabaho. At tandaan, kahit officer ka, kung walang enlisted na susunod at gagawa, wala kang silbi. At kahit enlisted ka, kung walang officer na magbibigay direksyon, para kang naglalaro ng video game na walang objective. Paikot-ikot lang.
Kaya naman, ang military ay masasabi nating parang orkestra. Ang officer ay katumbas ng conductor. Ang enlisted naman mga musician. Kung walang conductor, sabog at walang direksyon ang tugtog. Kung walang musicians, aba syempre, tahimik ang concert. Sa madaling salita, may officers at enlisted personnel sa military dahil kailangan ng malinaw na paghahati ng roles. May nagpaplan at may nag-e-execute. Ang officers ang nagbibigay direksyon at strategy, habang ang enlisted ang nagsasagawa ng mga gawain para maisakatuparan ang misyon. Mahalaga ito para sa efficiency, discipline, at mabilis na decision making, lalo na sa mga sitwasyong kritikal. Kaya tandaan, sa military, hindi pwedeng lahat boss at hindi rin pwedeng lahat worker lang. Kailangan balance. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ng isang organisasyon ay hindi kung sino ang pinakamataas, kundi kung gaano sila kahusay magtulungan. At kung sa bahay nyo may officer at enlisted, sana naman pantay din ang hatian sa paghuhugas ng pinggan. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At tandaan ninyo, class, sa military man o sa pang-araw-araw na buhay, ang sikreto ay hindi kung sino ang boss. Ang sikreto ay respeto, disiplina at pagtutulungan. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa ranggo. Lahat tayo may iba't ibang role. May mga taong leader. May mga taong tagapagpatupad. May mga taong gumagawa ng plano. At may mga taong tinitiyak na natatapos ang plano. Pero walang tagumpay na nakakamit ng mag-isa. Kahit gaano kagaling ang isang general, wala siyang magagawa kung walang sundalong handang kumilos. At kahit gaano kasipag ang isang sundalo, mahihirapan siyang makarating sa tamang direksyon kung walang leader na gagabay.